Sa maraming kultura at tradisyon, pinaniniwalaan na may mga espiritong nagbabantay sa ating mga tahanan. Ang mga presensyang ito, na kilala bilang good spirits, ay itinuturing na nagdadala ng positibong enerhiya, swerte, proteksyon at gabay. Sa kabila ng kawalan ng siyentipikong patunay, maraming paranormal experts at experience ng mga tao ang nagpapakita ng iba't ibang senyales ng kanilang presensya. Narito ang mga senyales na may good spirits sa iyong tahanan. Tara at sabay-sabay nating alamin mga ka-triview. Number 1. Positibong enerhiya. Sinasabing makakaramdam ka ng kapayapaan habang nasa loob ng iyong tahanan. Madarama mo ang kalmado at positibong enerhiya habang nagpapahinga o natutulog. Ang mga tao sa bahay ay kadalasang magiging masayahin, nagiging bihira ang mga alitan, at madaling marisolba ang mga problema. Number 2. Maliliwanag at malilinis na panaginip. Ang pagkakaroon ng magandang panaginip ay tinuturing na tanda ng proteksyon mula sa good spirits. Ang mga panaginip ay maaaring may tema ng kapayapaan, pagmamahal o patnubay. Mararamdaman mo ang gaan ng pakiramdam at kasiyahan sa tuwing ika'y gumigising. Number 3. Aroma o amoy na mabango. Minsan, ang presensya ng good spirits ay sinasabing nagdudulot ng amoy ng mga bulaklak, insenso o pabango kahit walang pinanggagalingan nito. Maaari ding ang amoy nito ay hindi mo maipaliwanag, ngunit mararamdaman mong ito ay galing sa kabutihan. Kabaligtaran naman ng mga good spirits ang amoy ng mga bad spirits or demonic entity, sapagkat ang amoy nito ay umaalingasaw, tila amoy nabubulok at nasusunog. Number 4. Banayad na paggalaw ng mga bagay na parang walang nakakatakot. Ang paggalaw ng mga bagay at pagtalsik ng mga ito nang walang gumagalaw ay sadyang nakakakilabot. Ngunit ang banayad na paggalaw ng mga bagay tulad ng kurtina o kampana kahit walang hangin o pisikal na sanhi ay senyales ng good spirits. Ang ganitong senyales ay itinuturing na mapayapang pahiwatig ng presensya ng mga hindi makitang energy sa paligid. Kaya walang dapat katakutan kung ito hindi nananakit. Number 5. Kalapati, paru-paro o alitaptap. Ang pagbisita ng mga hayop na ito ay madalas na itinuturing na simbolo ng good spirits o mga mahal sa buhay na nagbabantay. Ang pagbisita ng kalapati ay sinasabing simbolo ng kapayapaan at proteksyon. Sa ilang kultura, ito ay tinuturing na mensahero ng mga namayapa. Kapag ang paru-paro naman ang pumasok sa bahay, partikular na mga may matingkad na kulay, ito ay maaaring pahiwatig na may mahal sa buhay na nagbibigay ng mensahe ng pagmamahal o pag-aalay. Samantala, kapag ang alitaptap naman ay biglang nagpakita, lalo na sa gabi, ay sinasabing ito ay tanda ng gabay mula sa mabuting espiritu. Ang kanilang liwanag ay simbolo ng pag-asa at patnubay. Ang mga hayop na ito ay madalas kinokonekta sa mga good spirits dahil sa kanilang likas na payapang kilos at kakayahang magdala ng ginhawa at inspirasyon sa mga tao. Kaya kung paulit-ulit mong nararanasan ang kanilang pagbisita, ito ay maaaring tanda na pinoprotektahan ka o pinapaalalahanan kang magtiwala sa positibong lakas sa iyong kapaligiran. Number 6.
kapag tahimik at kalmado ang mga bata at hayop sa bahay. Ang mga bata at hayop ay sensitibo sa enerhiya. Sila ang unang nakakaramdam kung may mali sa isang lugar. Sinasabing kapag sila ay kumilos ng maayos o masaya sa isang lugar, maaaring may positibong presensya dito. Dahil nararamdaman nilang sila ay ligtas at walang banta ng panganib sa kapaligiran. Banayad na pag-init o paglamig ng hangin. Ang pagdama ng bahagyang pagbabago sa temperatura tulad ng banayad na pag-init, lalo na kung ito ay nagbibigay ginhawa, ay maaaring indikasyon ng mabuting espiritu. Ngunit sinasabi na kapag nakaramdam ka ng biglang pag-init ng hangin sa malamig na lugar, ay maaaring senyales ng masamang espiritu o demonic entity. Kaya't mas maiging pansinin ang kapaligiran at temperatura kung magpupunta sa mga lugar na kaduda-duda. Number 8. Mga gintong anino o liwanag. Sinasabing ang biglang pagsilay ng maliliit na kumikislap na liwanag gaya ng kulay ginto, pilak o puti ay madalas kinokonekta sa presensya ng mabubuting espiritu o gabay ng mga anghel. Ang liwanag na ito ay karaniwang lilitaw sa gilid ng paningin o sa isang partikular na sulok ng bahay. May mga pagkakataon din na ang liwanag ay tila hugis tao o aninong may mahinang anyo. Kung ito'y nararamdaman bilang positibo at nagbibigay kalma, madalas ito'y itinuturing na tanda ng proteksyon. Sinasabi din kapag nakakita ka ng liwanag sa madilim na bahagi ng silid o sa lugar na walang nakabukas na ilaw, ang ganitong senyales ay pinaniniwala ang patunay na naroon ang good spirits upang magbigay ng patnubay o proteksyon. Ang ilan naman ay nagsasabing kapag ang liwanag ay pumipintig na parang may sariling buhay, ito'y sinasabi nagdadala ng mensahe ng lakas at kaginhawaan. Ang ganitong uri ng karanasan ay madalas na nagdudulot ng kalmadong pakiramdam at hindi takot, na nagbibigay ng indikasyon na ang espiritu ay mabuti at nagdadala ng positibong layunin. Mga numero o simbolo ng proteksyon. Ang paglitaw ng mga numero tulad ng 111 ay simbolo ng bagong simula. Ang 222 ay balanse at harmonya. Ang 333 ay patnubay mula sa mga anghel. At ang 777 ay swerte at espiritual na proteksyon at madalas ikonekta sa good spirits na nagbibigay ng mensahe o paalala. Maaari mong makita mga numerong ito sa relo, resibo, plaka o kahit sa panaginip. Bukod sa numero, ang paulit-ulit na pagpapakita ng simbolo gaya ng krus, bilog, bituin o iba pang espiritual na imahe ay maaaring tandaan ng proteksyon at gabay. Ang mga numerong ito ay lumilitaw sa mga sandaling nag-iisip ka ng malalim o nasa gitna ng desisyon. Ito ay sinasabing paraan ng komunikasyon ng good spirits upang bigyan ka ng patnubay. Minsan pa ang numerical na senyales ay sasamahan ng iba pang palatandaan tulad ng banayad na liwanag, mabangong amoy o positibong pakiramdam na nagkukumpirma ng presensya ng mabuting espiritu. Ang ganitong mga simbolo ay maituturing na paraan ng pagkikipag-ugnayan ng good spirits upang magbigay ng inspirasyon, gabay at kasiguruhan na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong espiritual na paglalakbay. Number 10. Intuition o pakiramdam ng proteksyon. Ang biglaang pakiramdam na parang may mabuting presensya sa paligid, lalo na sa mga oras ng kalungkutan o takot, ay isang malakas na indikasyon ng good spirits. Ang damdaming ito ay kadalasang nagdudulot ng ginhawa at kapanatagan. Ang pagdating ng malinaw na ideya o solusyon sa isang problema na tila hindi mo inaasahan ay itinuturing na patnubay mula sa mabuting energy. May mga tao din na nagkukwento ng pakiramdam na parang niyayakap sila o hinahaplos ang kanilang balikat sa mahirap na sandali na nagdudulot ng kaaliwan.
Ang biglaang pag-iwas sa isang delikadong sitwasyon dahil sa isang kutob o malakas na intuition ay itinuturing na isa pang senyales ng proteksyon sa good spirits. Sinasabi din na kung may bahagi ng bahay na nagdadala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan o kapayapaan, ay maaaring naroon ang presensya ng mabuting espiritu. Ang ganitong uri ng intuisyon ay itinuturing na isang regalo mula sa good spirits na nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit at pagtulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ayon sa mga paranormal experts, nakakatulong ang meditasyon at panalangin upang maipakita ang pasasalamat at patibayin ang positibong energy sa tahanan. Kaya marapat na panatilihin ang maayos na kapaligiran sa pamamagitan ng paglinis, pagpapapasok ng natural lights at paggamit ng insenso o sage upang palakasin ang mabuting energy. Ang pagkakaroon ng good spirit sa tahanan ay nagbibigay ng pakiramdam ng proteksyon, gabay at pagmamahal. Ang mga senyales na kanilang iniiwan ay hindi lamang paalala ng kanilang presensya, kundi patunay na may mas mataas na energy na nagbabantay sa atin. Bagamat hindi lahat ay madaling ipaliwanag ng siyensya, ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya, pag-asa at koneksyon sa spiritual world. Panatilihing positibo ang energy sa inyong tahanan at hayaan ng mabubuting presensya ay manatili upang magbigay liwanag at kapayapaan. Kayo mga ka-triview, naniniwala ba kayo sa mga senyales na ito? At kung oo, nais naming marinig ang inyong experience sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview,